Math, Grade 1, Quarter 1, Week 8B. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Aurora. Samahan ninyo ako sa aking pag-aaral sa araw na ito. Math, Quarter 1, Week 8B. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagkilala at paghahambing ng perang barya at perang papel. Ngunit bago iyon, magdasal muna tayo mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Man ay umawit tayo. Paa, tuhod. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Tandaan. Unang bilang. Ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawang bilang. Ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 33. Ikatlong bilang. Gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makakilala ng mga perang barya at perang papel hanggang 1,000. Makapaghahambing ng perang barya at perang papel. Ang nasa ibaba ay pera ni Lino. Siya ay masinop na bata. Nakaipon siya ng pera sa kanyang alkansya. Makikilala mo kaya ang kanyang perang papel at barya? Kilalanin mo ang kanyang pera. Ito ang pera ng Pilipinas, ang perang barya at ang perang papel. Mga pera sa Pilipinas. Ang perang barya. 20 piso, 10 piso, 5 piso, piso, 25 sentimo, 5 sentimo, at 1 sentimo. Pera sa Pilipinas. Perang papel. 20 piso, 50 piso, 100 piso, 200 piso, 500 piso, at 1,000 piso. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kilalanin ang perang barya at perang papel. Isulat ang letra ng tamang sagot sa papel.
Kilalanin ang perang barya at perang papel. Isulat ang letra ng tamang sagot sa papel. Unang bilang. Ano ang larawan sa unang bilang? A. 25 sentimo. B. 10 sentimo. C. 50 sentimo. Uulitin ko mga bata. Ano ang tinutukoy na perang barya sa larawan? A. 25 sentimo. B. 10 sentimo. C. 50 sentimo. Ikalawang bilang. Kilalanin ang perang barya. Kilalanin ang perang barya. A. 10 piso. B. 5 piso. C. 12 piso. Ikatlong bilang. Kilalanin ang perang papel. Kilalanin ang perang papel. A. 100 piso. B. 50 piso. C. 20 piso. Perang barya at perang papel. May dalawang muka ang pera, ang harapan at likurang muka. Ang harapan ay may larawan ng muka ng mga natatanging Pilipino. Samantalang ang likuran ay may sagisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang 20 piso, 5 piso, at 100 piso ay mga halimbawa ng perang papel. Kilalanin natin ang mga perang barya ng Pilipinas. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya at ito ay tinatawag na 1 sentimo. Ganito naman ang pagsulat nito sa simbolo. Nakuha ba mga bata? Magaling! Ito naman ay larawan ng pera. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya na tinatawag nating 5 sentimo. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya na tinatawag nating 25 sentimo. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya at ito ay tinatawag na 1 piso.
o piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya at ito ay tinatawag na 5 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya at ito ay tinatawag na 10 piso. Ang halaga naman nito sa simbolo ay ganito. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya at ito ay tinatawag na 20 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga perang papel ng Pilipinas. Ang 20 piso, 5 piso, at 100 piso ay mga halimbawa ng perang papel. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel at ito ay tinatawag na 20 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel at ito ay tinatawag na 50 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel at ito ay tinatawag na 100 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel at ito ay tinatawag na 200 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel at ito ay itinatawag na 500 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Larawan ng pera. Ngalan sa salita. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel at ito ay itinatawag na
1,000 piso. Ganito naman ang halaga nito sa simbolo. Ang simbolong ito ay ginagamit kapag ang iyong tinutukoy ay piso. Ang simbolo naman na ito ay ginagamit kapag ang iyong tinutukoy ay sentimo. Tandaan ito mga bata. Pera ng Pilipinas, perang barya, at perang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Makikilala mo ba ang mga larawan ng pera sa ibaba? Unang bilang. Kilalanin ang unang larawan. Ano ang ngalan nito sa salita? Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ang unang larawan ay perang barya. Ikalawang bilang. Ang ikalawang bilang ay perang barya. Isulat ang ngalan sa salita. Pagkatapos isulat ang ngalan nito sa salita, ay isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ganun din sa ikatlong larawan. Isulat ang ngalan ng to sa salita. Pagkatapos isulat ang ngalan nito sa salita, ay isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-4 na bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-5 bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-6 na bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-7 bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang barya. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-8 bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel. Isulat ang ngalan nito sa salita.
Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-9 na bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-10 bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-11 bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-12 bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Ika-13 bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng perang papel. Isulat ang ngalan nito sa salita. Isulat din ang halaga nito sa simbolo. Natapos niyo na ba, mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang halaga ng bawat pera. Paghambingin ito gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal. Uulitin ko, mga bata. Isulat ang halaga ng bawat pera. Paghambingin ito gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal. Isulat sa loob ng kahon ang tamang sagot. Unang bilang. Ang unang larawan ay 20 piso. Ang ikalawang larawan ay 50 piso. Isulat ang mga ngalan nito sa salita. Pagkatapos isulat ito, ay isulat sa loob ng kahon ang simbolong greater than, less than, at equal. Ikalawang bilang. Ang unang larawan ay 100 piso. Ang
ikalawang larawan ay 50 piso. Ilagay ang ngalan nito sa baba ng larawan. Pagkatapos mailagay ang ngalan nito sa salita, ay ilagay sa loob ng kahon ang simbolong greater than, less than, at equal. Tatlong bilang. Sa unang hanay ay mayroon 30 piso. Pag ito ay pinagsama-sama, ay makakabuo ng halagang 30 piso. Isulat sa patlang ang ngalan nito sa salita. Sa ikalawang hanay naman ay mayroon ding 30 piso. Pag ito ay pinagsama-sama, ay makakabuo ng halagang 30 piso. Isulat sa patlang ang ngalan nito sa salita. Ilagay naman sa loob ng kahon ang simbolong greater than, less than, o equal. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kilalanin ang iba't ibang perang barya at perang papel ng Pilipinas. Kilalanin ang iba't ibang perang barya at perang papel ng Pilipinas. Isulat ang hinihinging sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Larawan ng pera. Ang larawan sa unang bilang ay nagpapakita ng perang barya na ang halaga ay 25 sentimo. Isulat sa patlang ang ngalan nito sa salita. Ang halaga naman nito sa simbolo ay 25 sentimo. Ikalawang bilang. Ang larawan sa ikalawang bilang ay nagpapakita ng perang barya at ang halaga nito ay 5 piso. Isulat sa patlang ang halaga nito sa simbolo. Ikatlong bilang. Ang larawan sa ikatlong bilang ay nagpapakita ng perang barya at ang halaga nito ay 10 piso. Isulat sa patlang ang ngalan nito sa salita. Ang halaga naman nito sa simbolo ay 10 piso. Ikaapat na bilang. Ang larawan sa ikaapat na bilang ay nagpapakita ng perang papel at ang halaga nito ay 20 piso. Ang ngalan nito sa salita ay 20 piso. Isulat naman sa patlang ang halaga nito sa simbolo. Ikalimang bilang. Ang larawan sa ikalimang bilang ay nagpapakita ng perang papel at ang halaga nito ay 100 piso. Isulat sa patlang ang ngalan nito sa salita. Ang halaga naman nito sa simbolo ay 100 piso. Tandaan, mahalagang makilala ang mga perang barya at perang papel
upang magamit natin ito ng wasto. Mainam din maunawaan ang kahalagahan ng pag-iimpok habang bata pa upang ang buhay ay maging masagana. Magaling mga bata! Ngayon ay nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Math, Grade 1, Quarter 1, Week 8, B. Reference: Pivot 4A, Learner's Material. Math, Unang Markahan, Week 8B, Pahina 33 hanggang 35. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Salamat!